Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ang pag-uusapan po natin dito sa ating vlog na ito ay patungkol po dito sa pagkakaisa ng partido ni Senator, dating Senate President at Tito Soto at etong kay PBBM. Ang NPC at ito pong PFP, National People's Coalition at Partido Federal ng Pilipinas. Medyo napakaganda po ng pangyayari na ito at ito po ay isa pong pagpapatunay lamang ni PBBM na siya ay para sa pagkakaisa at para po talaga si PBBM sa napakagandang adhikain na pagkakaisa. Dahil kapag po nagkakaisa tayong mga Pilipino, ang atin pong bansa ay magkakaroon ng progreso. So ito po yung balita kahapon, panoorin po natin. Nung nakita ko nga ito kagabi, ako'y napaisip kagad, i-live ko na ba kasi excited na excited po ako dahil idol na idol natin yan. Tito Sen, Tito Vic and Joey, di ba? Itbulaga. Ako pusong pusong Itbulaga ako at ako'y maka-Itbulaga dahil ako'y lumaki na kami kada kakain ng tanghalian, Itbulaga ang pinapanood ng aking pamilya. So ako po ay nagkamuwang na merong Itbulaga at nakikita ko po doon kung paano po nahubog itong si Tito Sen bilang pagiging artista, naging politiko. At hindi po niya nakakalimutan kung ano ang kanyang pinanggalingan. Diba? Kaya ako po talagang natutuwa dito sa pagkakaisa na ito ng ni Tito Sen at nitong si PBBM. Panoorin po natin yung balita kahapon. Katatapos lang ang pirmahan sa NPC at saka sa PFP. We have formalized an alliance so that we can continue to work together. Like-minded naman ang aming mga members. And informally, the truth of the matter is matagal na talagang magkasama ang member ng PFP at saka ng NPC. At madalas nang although informal, may magkaalyado na. Dati pang magkaalyado yan. So, it is now it is formalized and I think that will give added motivation for us to work harder para dahil kasama na kami, pareho aming naiisip, pareho aming mga nagkakasundo kami sa plano, so that will make us more effective. Ayun, di ba? Kasi ito po, ang main objective po ng pagkakaisa ng NPC at ng PFP ay dahil nga po sa pagkakaroon nila ng adhikain na magkaroon po ng iba yung progreso ang ating sambayanan. Hindi lamang dahil po sa midterm na election, hindi lang po dahil diyan. Isa po sa mga nais ng NPC at ng PFP ay magkaroon po ng iba yung progreso sa pamamagitan po ng kanilang pagkakaisa. Kaya nga po ako, sabi ko nga sa isip-isip ko nung napanood ko itong balita na ito kagabi, itong media interview ni PBBM, baka hindi po talaga makasama sa binubuong unit team nitong si PBBM ang PDP ni Digong at ang hugpong ng pagbabago ni Inday Sara. Dahil nga po, hindi naman po sila for the progress of the Philippines. For the progress of their selves lamang sila. For the progress of their allies. Ganun lang ang naiisip nitong si Digong. Dahil nga po, nakikita naman natin, ang gusto ni Digong ay makabalik sa pwesto ang kanilang kapangyarihan. Gusto nila na agawin ang pwesto ni PBBM para sa kanilang pansariling kapakanan na hindi po maipakulong ng ICC. At syempre, kasama na rin dyan ang protection para dito kay Kibuloy. Kaya po, yung pagkakaisa na yan, parang malabo po para dito sa partido na makikisama ang partido nitong si Digong sa partido ni PBBM. Kasi makasarili po ang partido ni Digong eh. Bakit? Kasi, chairperson o president ba si Digong diyan sa kanilang partido, pero
bakit hindi nila ito kinukundena o hindi nila ito, kumbaga parang pinapayagan lang nila magmura sa harapan ng rally, prayer rally kuno, pero ang gusto ay mapabagsak sa pwesto si PBBM. So, ibig sabihin, isa lang ang adhikain nila dyan sa partido nila. Oo nga, at nung nakarang parang anniversary nitong PDP na nagsalita itong si Jose Alvarez, na kung ano man ang sabihin ni Digong, hindi yun kumakatawan sa kanilang partido, pero 'di ba, iyon ay isa lamang senyales ng kanilang pagpapakita na kinukonsimte nila si Digong sa kung ano man ang ginagawa nito. At na balita rin po dito na maaaring itong si Lito Lapid, Senator Lito Lapid, nako lagi kong pinapanood yan sa Tanggol, kaya Batang Quiapo, Coco Martin. Napapanood ko yan. Isa yan sa mga, kumbaga, silent worker ng Senado. Kahit na nakita nyo, busy si Lito Lapid sa mga kanyang mga showbiz engagement, nagagawa pa rin po niya ang kanyang trabaho bilang senador. At ilang beses na rin pong naging senador itong si Senator Lito Lapid. At ito po ay mayroon pong mga nagagawa para sa bayan. Silent worker ng Senado yan. Kaya kung i-check nyo po ang kanyang mga legislative achievement, nako, magugulat kayo na nagawa pala yun ni Lito Lapid. Di ba? Parang tahimik lang pero siya po ay nagtatrabaho. Kaya ako pabor ako dyan kay Senator Lito Lapid. Kay Mayor, dito naman, kay Abby Binay ba? O dito sa isang Binay, I'm not sure kung talaga ba ito ay kakandidato dahil nga po meron pa rin kumbaga mga issue na ito pong mga Binay ay baka magkaroon ng parang reshuffle. Parang reshuffle po sa kanilang pamilya sa kung sino ang mga kakandidato sa national at sa local position. Baka magkaroon po ng ng mga pagbabago pa yan. Pero 'di ba kahit naman sino ang kumbaga i-nominate ni PBBM, kasi yun po maganda kahit sino ang i-nominate ni PBBM, yan po ay makakatulong sa ating gobyerno. Kahit sino ang i-nominate ni PBBM, ibig sabihin, etong tao na ito ay magiging produktibo sa gobyerno ni PBBM at magkakaroon po talaga tayo ng ibayong progreso sa pamamagitan po ng pagkakaisa. Sir, magandang hapon, gabi po. Madadagdagan pa po ba ang partido sa koalisyon habang papalapit po ang midterm elections? We hope so. Dahil, of course, kagaya ng sinabi ng isang very wise statesman, politician, politics is a game of addition. So that is what we are hoping to achieve. Sir, follow-up po, how strong and stable po yung coalition that will ensure the unity of the parties for the midterm elections po? Well, I think it's very natural for people to think that this is being done for the midterm elections. Of course, that's part of it. But really, it is to formalize what already existed. We are trying to put together once again the team, and that will work together. And this really derives from our original concept that progress will only come from unity. Yeah. And what we are thinking of really is how to be more effective, how to be able to work better so that we can help each other try to achieve the same things. Yun ang ano dyan. So that's more, for me that's more important, because maybe I'm not a candidate, that's why I'm thinking in those terms. But of course, the elections coming up are part of it, but also perhaps equally important are the connections that we make, so that we become a stronger force for progress and peace and progress and stability in the country. Yun, di ba? Napakaganda nun. Progress through unity. Yan ang magandang kumbaga nito pong mga nakaraang panahon, yan yung sinuportahan ng taong bayan unity.
Uniteam ni BP Sara at ni PBBM. Kaya lang po, nitong mga nakaraang taon, medyo nagpagewang-gewang na po ang Uniteam. Dahil nga po, sa hindi makontrol nitong si BP Sara ang kanyang mga kapamilya, kaalyado, kaibigan, para po, talagang wasakin ang pagkatao ni PBBM at siraan ng siraan dito sa SOCMED. Kaya ako po, naniniwala na ito pong magandang pagkakataon na ito ng unity ng NPC at ng PFP, ito yung tunay na unity. Kasama pa dyan yung lakas CMD. Baka sumunod pa yung Aksyon Demokratiko ni Yorme Isko Moreno dahil nga po si Yorme Isko Moreno, siya po ang kumbaga president or chairperson ng nitong Aksyon Demokratiko. Baka mamaya biglang magdesisyon si Yorme na pumasok muli sa politika at kumandidato under the Senate slate nito nga si PBBM. Marami pong loyalista ang susuporta dyan sa kandidatura ni Yorme. Kaya po ayan, suot natin ang 2 joints t-shirt natin at susuportahan po natin si Yorme sa kahit anuman ang kanyang maging desisyon in the near future. Kaya ito, hugpong ng pagbabago, tingin ko hindi sila para dito sa unity na ito at ang PDP. Dahil nga po, gusto na nga ni PBBM ay unity para magkaroon ng progreso. Ang gusto po nito nga si Digong ay unity para makabalik sila sa pwesto, gamitin ng taong bayan, galitin ng taong bayan para po makabalik sila sa kapangyarihan. Kaya malabo yung unity with the PDP. Neto nga si PBBM, di ba? Saludo tayo dyan sa napakagandang pagkakaisa na yan. At yan po naman talaga ang nais ng ating Pangulo. Kaya yan po lamang ang aking vlog sa oras na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig ka ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.